Kasi gusto kong tanggapin niya ako. Kasi hindi ko nararamdaman. Natanggap ako ng tatay ko. Pang-apat sa 5 magkakapatid si LV. Namulat at namuhay sa disiplina ng ama na pinairal ang disiplina ng pagiging pulis. Dahil dito ay unti-unting napalayo ang loob niya sa ama. Hindi ko maramdaman na mahal ako, tanggap ako. Kaya kahit ipagtimpla ko siya ng kape, basta tumawag siya, kape! Sige, ako yun. Ako kaagad yun. Nung time na yun, kasi para akong parang awang-awa ako sa sarili ko na, hindi pala ako tanggap. Okay, sige. Gagawin ko kung anong gusto mo. Pero unti-unti parang tumitigas yung puso ko. Dala ng sitwasyon, maging ang kanyang mga kapatid ay naaapektuhan din. So, lagi siyang merong palo sa amin, lalo pagka tinanggal niya yung sintron niya, wala siya pakialam kahit yung buckles yung tumama sa'yo, yung gano'n. So, hindi ko naramdaman na talagang concern siya na, ay, kawawa na may anak ko. Naawa rin kami sa sarili namin kasi nabubugbog kami. So, parang mas gusto namin talaga na iwanan na lang namin sana siya. Sa gitna ng kanyang pigati, isang lihim ang tumambad sa kanya. Ayun, siguro na-disappoint siya dahil gusto na niya ng lalaki. Kaya doon nagkumpisa na talagang I feel rejected dahil, kasi walang kwenta to Ganun. Akala ko nga lalaki yan, sayang, naging babae pa. Ganon, hindi na siya nahihiya na naririnig ko pag sa inuman. Sa high school ay may namuong pagbabago sa pagkatao ni LV. Parang nagkakaroon ka ng affection sa ibang babae, yung gano'n, na parang alam mo na hindi siya normal na friendship. Yung gano'n, unti-unti, doon ko na feel na, tama naman pala, lalaki nga. So doon sabi ko, ang cute niya. Medyo nagagandahan lang ako sa kanya. Hindi nagtagal, napilitan ding magtrabaho si LV bilang office clerk para pangtustos sa pagsusugal ng ama. Sabi niya, magtrabaho ka na. At nang pakinabangan naman kita. Ayoko suportahan yung kanyang pagsusugal. Kaya lang wala akong choice. Kaya sabi ko, okay na rin to. At least natutuwa siya sa akin. Doon ko na-feel na, wow, meron din naman ako memory na natuwa siya sa akin. Subalit taliwas sa kanyang inaasahan. Sabi ko, wow! Sabi ko, Tay, thank you. Tapos niyakap ko siya. First time ko siya nayakap. Sabi niya, Bobo, order mo yan. Dinala dito. Sabi niya, ano ka ba? Basta gift mo sa akin to. Alam mo, pinanindigan ko. Gift niya sa akin yun. Kahit ako nagbayad. Sa gitna ng mga rejections at disappointment ni LV, naimbitahan siya ng kanyang nakatatandang kapatid na dumalo sa isang Christian church. Baka doon ako nagkaroon lang ng curiosity na, wow, parang interesting. Kasi hindi ako laki doon Pero siguro lang, hindi lang ako talaga nagkaroon ng personal relationship sa kanya. Kaya hindi ko rin naramdaman yung pagbabago. Ang paghahanap ni LV ng pagmamahal at pagtanggap ay nabaling sa kapwa babae. Mag-aabutan kami ng letter, kahit talagang short message lang siya. Nakasulat doon na, ingat ka, see you tomorrow, I love you. Feeling na, wow, at least naman, parang dito, akin na to, akin na yung mundo na to. Masaya ako dito. Palihim na niyakap ni LV unti-unti ang pagmamahal niya sa kapwa babae. Doon ako nag-start na parang ma-inlove sa kanya. Na araw-araw, excited ako na magkita kami. Yung ganun, parang hindi na excited sa church. Kwentuhan lang. Hindi ako aware doon sa klase ng relationship na meron kami. Pero alam kong special yon. Itinago ko. Kasi lalo akong bubugbugin ng tatay ko Baka ilublub ako sa tubig. Kasi nga galit siya sa mga ganun. Ayaw niya nun. Noong 1997, dahil sa sakit na diabetes ay pumanaw ang ama ni LV. Ay, sobra iyak ko nun. Kasi sabi ko nga, huwag kang mamamatay na di mo sinasabing mahal mo ko. Gusto ko marinig sa kanya na mahal niya ako. Dito na nakaranas ng kalayaan si LV. Buong puso na niyang tinanggap ang sarili bilang isang lalaki. Nawala na yung kinatatakutan ko dahil patay na siya. Kaya sabi ko, wala nang sisita sa akin. Magpagupit man ako, salamat. Kasi malaya na ako. Kaya ko nang gawin lahat ng gusto kong gawin. Mas matapang na ako ngayon na harapin kung sino ko. Ang gusto ko lang, makalaya.
Sinubukan ni LV ang iba't ibang same-sex partners para punan ang puwang sa kanyang puso. Nung time na to, ako na yung superior talaga. Kaya feeling ko, ako na talaga yung lalaki na nag-roll over dun sa relationship. Kaya sabi ko nga, ang sarap ng feeling na hindi ko naramdaman before. Pag sinabi kong hindi, hindi. Susunod siya. Pag sinabi kong okay yan, ito ang gusto ko, iyon ang mangyayari. Panandali ang kaligayahang nadama ni LV ay may kakulangan pa rin siyang nadarama sa sarili. There's something na parang may emptiness pa din na meron akong longing na hindi ko siya maipaliwanag. Sabi ko, Lord, gusto ko na mamatay kasi nahihirapan ako doon sa nangyayari sa buhay ko. Habang nasa ganitong sitwasyon, isang kaibigan naman ang muling nag-imbita sa kanya sa isang Christian church na naging tulong para dito na niya tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Nagkaroon doon ng deliverance. Ang sabi niya, freedom from the Lord, yung ibinibigay sa homosexuality, sa spirit of lust. Lahat yun, sinabi niya. Noong time na iyak ako ng iyak, sabi ko nga, first time ko naramdaman yung pagyakap na yun. At feeling ko, tatay ko yun. Kaya sabi ko, Lord, grabe, hindi ako nayakap ng tatay ko, pero yung pagyakap mo naramdaman ko. Unti-unting tinahak ni LV ang bagong pag-asa at pagbabago mula kay Jesus. Nagkaroon ako ng total freedom na ibinigay ni Jesus. Sabi ko, grabe ka, Lord. Ito pala yung totoo na freedom. Kasi from darkness into light, dun niya ako dinala. Kaya ako nagdire-diretso ng pagbabago. Dahil nag-start ako na patawarin ang tatay ko, dahil nung pinatawad ko siya, doon ko lalong na-realize na kailangan ko patawarin yung sarili ko. Sa pagiging aktibo sa church ay binitiwan ni LV ang dating karelasyon at sa grasya ng Diyos ay tinahak ang landas ng pagbabago. Iyon yung una kong ginawa, na talikuran yung kasalanan. At yung pangalawang step ko, natuto ako magkilay. Yan, nagpahaba ako ng buhok. Unti-unti, na-enjoy ko na yung buhay ng pagiging isang babae. Kaya nung time na yon, mas pinili ko na magkaroon ako ng tamang relasyon kay Jesus kaysa piliin ko yung maling relasyon sa kanila. Sa panahon ding ito, nakilala niya ang kasintahang si JR. Ba't mo ako pagpe-pray? Sabi niya, hindi. Pwede ba kitang hingin kay Lord? Sabi niya sa akin ganun. Kasal na tayo. Natulala ako pero sabi ko, okay. Yun. Doon na nag-start. Doon lang nag-start. Tapos, actually walang ligawan, kundi prayer. Puro prayer yung ginawa namin. Hindi naging madali ang pagsisimula nila bilang magkasintahan. Naiinis nga siya sa akin eh. Kasi sabi niya, ba't ganyan ka? Ba't hindi ka sweet? Ayun ganon. Bakit wala ka man lang ano dyan? Yung mga konting sugar, ganon. Sabi ko nga sa kanya, konting pasensya lang. Talagang hirap ako na mag-express. Lumipas ang ilang taon, sila ay kinasal noong 2004. Noong time na magkausap kami, nakita ko yung sarili ko nang kasama ko siya. Sabi niya, tinatanggap kita. Kung ano man, yung naging nakaraan mo. Kaya sabi ko, shoot Lord, siya na nga. Nabiyayaan din sila ng dalawang anak, si Yael at Princess. Talagang by the grace of God, nakakatuwa talaga. God is really good and gracious. Kasi yung mga anak ko ang mabait, pinipilit at sinisikap ko na magawa sa mga bata yung hindi nagawa ng tatay ko sa akin. Sa kasalukuyan, aktibong nagme-minister si LV sa mga kababaihan sa kanilang local church hangad niyang maibahagi ang pagmamahal na hatid ng presensya ni Jesus. Masasabi ko na Christ is enough kasi yung love na hindi ko nakita sa tatay ko, enough and talagang sufficient yung love na ibinigay ng Lord sa akin. Sabi ko nga, talagang He complete me. Ibinigay sa akin ng Lord ng buong buo yung buhay na hindi ko ine-expect. Sa lahat ng pinagdaanan ni LV sa buhay, isang mahalagang katotohanan ang kanyang natuklasan. Hindi ako nagkamali na sumunod sa Kanya dahil hindi niya ako binigo. Kasi mula nang lumakad ako papunta sa Kanya, hindi ko hinati ang puso ko sa paglilingkod sa Kanya. Ngayon na siya yung nagpagaling ng sugat na mayroon ako coming from my
wakas, siya rin ang bumuo sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord.